Pagkatapos ko mapanood mga ate at kuya itong vlog ni Spokes Harry Roque, although hindi naman siya nag-drop ng name kung sino yung tinatawag niyang Judas, pero napaka-obvious kung sino yung kanyang tinutukoy, di ba? And Judas is popularly known for his, di ba? Kiss. Kasi ang alam ko, ang pagkakaalala ko, at sana tama yung pagkaka-recall ko mga ate at kuya, para ma-identify ng mga Romano ba yan? Kung sino si Hesukristo na dadakpin at ipapako sa krus, at si Judas nga po ang binayaran nila ng pilak para ipagkanulo nga si Hesukristo, para malaman ng mga huhuli kay, was it the Jews or the Romans ang humuli kay, well, kailangan kong i-review ulit ang aking theology lessons, mga kuya. But sa pagkaka-recall ko nga po, para ma-identify kung sino si Hesukristo, hahalikan nung Trojan na si Judas. Oh, Trojan na naman. Parang yung si SpongeBob. Hello, SpongeBob. Naalala ko na naman si SpongeBob na nagba-vlog din. Hindi ko na alam kung nakasabay ko or tatapos lang niya. Hindi ko pinanood. Ano naman yung mga fake news mo, SpongeBob, ha? So, ganun yung ginawa. Halikan si Hesukristo at pag nahalikan niya, yun yung huhulihin or dadakpin. So, was it Judas? Halik ni Judas nga, di ba? Kilala siya halik ni Judas. May nakita akong halik na parang hindi naman halik ni Judas, pero parang nandiri yung humalik. Bakit ka naman nandiri? Maloloka kayo. I mean, ako mga ate at kuya ha, ang mga magulang ko naman ay talaga kami po, ang pamilya namin ay destitute talaga. As in, purita lulu mga ate at kuya. Laylayan kung laylayan, grassroot kung grassroot, di ba? Ang tatay ko, mekaniko. So, ang trabaho niya, literal na madumi. Laging madungis ang tatay ko, no? Puno ng krudo. Diyos ko po, talagang, ang hirap pa naman tanggalin yan mga ate at kuya, ha? Yung dumi ng sasakyan, kasi mekaniko, nabubuting-ting yun. Nabulag nga si Papa eh. I think yung left eye niya, ulag yun eh. Parang tinamaan ng kung anumang, I think, gasolina or something yung mata niya nung nagbubunting-ting sa ilalim ng sasakyan. So, artificial na yung isa niyang mata. Eh, lagi yan siyang madungis, no? May mga grasa, ganun. Pag umuwi si Papa, ang hirap laban ng mga damit. Hindi pa yan kailangan maligo kasi pagod, mapapasma. So, ang ginagawa niya, alam niyo yung panghugas niya ng mga itim-itim, kasi madumi yun eh. Crudo, I think, crudo nga yata yun. Whatever that is. Basta mauling si Papa lang, maraming mga itim-itim na parang uling. Ang ginagamit niya panghugas, gas, kerosene. Kasi di ba parang may pagka-oily yun eh. So madaling matanggal ng kerosene at mainit yun. Yung mga mancha na minsan ang hirap, lalo sa balat, and even sa damit ang hirap laban ng mga pantalon ni Papa at damit. But magagawa natin, mahirap kami. So, pero pag naging habit namin na imbes magmano, hahalik sa tatay namin. And hindi naman kami nandidiri. Tatay namin yun, tuwan-tuwa kaming sumalubong dun. Papa, pasalubong! Tatakbo na kaming salubungin yung tuwing umuwi kahit gabing-gabi na. Nag-aabang talaga kaming magkapatid. Kahit na pawis yun sa paglalakad, amoy krudo, amoy grasa, or what, masasaya kaming mga bata na sinasalubong yung tatay namin. Nagtatyaga, lalo ako ang babae sa aming bahay. Nagtatyaga kaming kuskusin maong pa ang suot. Diyos ko, ang tigas-tigas naman ng fabric ng maong, tas ang dumi-dumi pa talagang ngalay na. Kaya ang kamay ko hindi maganda mga ate at kuya, di ba? O, hindi babaihan ang kamay ko, pero sige lang. Kasi nga, nung kami mga bata, batak kami sa trabaho, nangangahoy, nagsisibak ng kahoy, nagtatanim ng palay, di ba? At kung ano-ano pang trabaho na mabibigat, at yan nga rin po, naglalaba, at hindi naman biro yung labahin ng mga damit ng aming magulang. So, but despite that, we learn to embrace sa amin normal yung ganun madungis, trabaho ni na Papa yun eh. Kahit naman madungis, ang trabaho naman ay matino, marangal, hindi po ba? Pero itong isa, hindi ako makarelate kung bakit parang diring-diri siyang humalik sa kanyang tatay. Well, ako pero hindi naman ako ganitong madiriin. Hanggang ngayon, mga dad kuya, kapag si Papa ay, may edad na si Papa, pero kapag tanggap na namin na ganun yung trabaho niya, lagi siyang marungis pag uwi, pagod, di ba? Lagi hilot-hilot namin ang kamay paan niyan. Pero hindi naman kami naging madiriin or nandidiri sa tatay namin. Pero itong anak ng kung sino man ay diring-diri sa kanyang tatay after humalik. Well, panoorin niyo yung video.
Oh, at kayo na humusga, ano ba 'to, maarte lang. Pero alam niyo, kuwento ko lang sa inyo, nabanggit ko na 'to, I have mentioned this in the past na kuwento sa'kin ng puting hito na masama daw talaga ang ugali ng anak ng taong ito. Ang panganay na kamukha ni Anice. Gets niyo na ba? Ah, yung mukhang tomboy, mukha naman talagang tomboy, oy. Okay, sandali. Okay, let's watch the video, ha? Ah, panoorin niyo mga ate at kuya. Bakit naman ganito ka? Ay, Diyos ko po, ginoo ko ako. Maarte lang ba or what? Or I don't know, parang bad trip talaga siya eh. Naloka talaga akis mga ate, hindi ko kinaya mga ate at kuya. Kayo na mag-judge o go. Mm. Jun Miyagi, thank you so much. O humalik yung bunso, humalik yung panganay, tapos nagpunas ng mukha, ibinaba yung pamunas, binaba yung labakara or bimpo at parang bad trip, sumimangot, o tumingin sa iba, nag-cover na, hala mabantot ba yan siya? Dirig-dirig, bakit? Ay mukha nga namang dugyot, no? Ang tatay. Mukhang madungis, well, maitim ang tatay, mukhang hindi pa tumataba, baka hindi pa masyadong nakaka-recover sa depression at paggamit ng anes, ng masarap na binibili sa bakery na na kilala, na nakabalot sa, yeah, na maraming flavor. Irma girl, hindi ko kinaya mga dad kuya. Bakit? Tignan nyo naman, observe. Ang punas, tapos nagpunas ng tuwalya sa mukha at nagbaho. Paano na lang sinabi? Ang baho. Baho ng po. Ang baho ng... Okay. Here's my analysis sa video na yan, mga dad kuya. Hindi ko talaga kinaya. Ay, ginawa ko. Oh. Right? Hindi ko talaga kinaya, mga dad kuya, magpupunas ng ilong. Shoot ng inang baho. Well, to be fair with them, kasi sila ay di ba, uh, they belong in Philippine politics. Ang pamilya nila ay nasa politics. So, dapat kasi laging merong mga ganyan, mga sweetness, kuning-kuning, lalo't may video or may photographer, no? Dapat beso-beso, di ba? Dapat kunwari close ang bond. Ganun talaga yan eh, no? Kung ano ang gustong makita ng tao, kung ano ang gusto nilang ipakita sa taong bayan, yun ang kanilang gagawin. So may mga beso-beso, may sweetness, may close bond nga, ganap-ganap. Pero baka picture lang yun eh, no? Like yung multiple shots. Pero may kuha ng video, yun ang problema. So sa picture beso-beso, pero pagkatapos ng naku na yun naman yan, sigurado akong ang ipapublish yun naman ay yung picture na nakabeso kami at hindi yung nagtatabo na ako ng ilong at nababahuan. Kaso umuuso na rin ang video ngayon, hindi lang photos, di ba? O di, huli cam. Captured on video yung pandidiri ng panganay. Nababahuan pa. Mukha bang mabaho yung tatay, mga atet ko? Mukha bang kapanahunan pa po yata ng anes, ng tumatabingi ang kung ano mang tumatabingi. Ay, tumabingi nga talaga mga adet kuya. Tabinging-tabingi talaga. Kita ba? Tabinging-tabingi. So, kapanahunan ito ng kahiligan doon sa matamis na panghimagas and nabibili sa kilalang bake shop. Yun ba yan? Kapanahunan ba yan nga? Hurricane! Ruming-rumi, huling-huli sa video, caught in the act, diring-diri. Hindi ba siya mahilig maligo? Well, hindi naman marumi ang balat niya nung nakita ko. Yung kampanyahan, talagang nangitim yan siya. Pero nung meet and greet sa Malacanang, although brown skin naman yan talaga siya,
Yung tatay nila brown. Pinoy na Pinoy ang kulay, pero hindi naman dugyot. Well, baka nung moment na yan, no, kain-kain kunwari sa, kumakain sila sa parang open area eh, no, outdoor, al fresco dining, kineme. Parang nagdi-dinner outside, diba? Yeah, nagla-lunch outside or whatever, kumakain sa labas ng bahay. At may beso-beso thinging ganap. Ano yung pakitang tao? Mga ate at kuya kami, hindi kami sanay magmano sa mga magulang namin. Pero humahalik kami. At pag humahalik kami, bibig talaga yun sa mukha. Kiss na totoo. Diba? Smack talaga. Hindi yung beso na ano, cheek to cheek lang. Hindi kami cheek to cheek ng mga magulang namin. Totoong halik. Okay? Sila nga cheek to cheek na nga lang, diring-diri pa. Oh my God. Kwento sa akin ng puting hito, mga ate at kuya. My God, I can't. I just can't. I just can't. Kwento sa akin ng puting hito, masama naman daw talaga ang ugali ng panganay. And even yung pangalawa, yung pangalawa crush na crush ko, mga ate at kuya. Kasi pinakagwapo yung pangalawa eh. Yung panganay, kilig-kilig din ako noon, pero parang naramdaman ko na parang showbiz lang. Katulad ng mga kampanyahan, di ba dahil kinikilig sa kanya. Yung pangalawa, suplado talaga yun eh, hindi mahilig mag-speech, pero gwapo, di ba? Yung bunso daw ang mabait, sabi ng puting hito. Kasi itong si panganay, naging nasa iisang, hindi ko nang banggitin, baka malaman nila kung sino yung puting hito. Nakasama ni puting hito ang lahat ng anak ng mag-asawa. Masama daw ang ugali nung panganay. Ano yun? Anong kasama ang ugali? Maldito, suplado, madiriin, masama ang bibig? Kanino nagmana? Pa-comment dyan po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.